Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Huwebes at malapit na naman po matapos ang buwan ng Setyembre. Salamat sa Panginoon dahil ang araw pong ito ay isa na namang pagpapala na araw sa buhay nating lahat kasi ginising na naman po tayo muli ng ating Panginoon. At salamat po sa gabay at patnubay ng ating Diyos at nagagawa po natin yung mga bagay na nais nating gawin ngayong araw, at salamat din sa presensya at paalala ng Holy Spirit para sa ganon magagawa po natin ng tama ang lahat po ng ating gagawin ngayong araw. At mga kaibigan, muli po ay inaanyayahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia dito po sa Exodo chapter 30. Ngayon po ay pang day 17 na po natin sa pagbabasa po ng Biblia dito po sa ating YouTube channel. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid kay Kristo, mga kapatid sa angkan, yan, mga kapamilya, sabay-sabay po natin buksan ang ating mga Biblia sa Exodo chapter 30. Sabi po dito, ang altar na sunugan ng kamanyang. Gumawa ka ng altar na akasyang sunugan ng kamanyang. Gawin mo itong parisukat, 18 pulgada ang haba. Gayon din ang luwang at 36 na pulgada ang taas. Ang 4 na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na parang kaisang piraso ng altar. Babalutin mo ito ng lantay na ginto at lilistunin ng ginto ang paligid. Kakabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid. Sa ibaba ng liston, para sa utan ng pasana na yari sa akasyang balot din ng ginto, pagkayari ilalagay ito sa labas ng tabing ng kaba ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin tuwing umaga. Magsusunog dito ng kamanyang si Aaron, pag-aayos niya sa mga ilaw. Ganon din ang gagawin niya kung gabi. Pag-aayos sa mga ilaw araw-araw, gagawin ninyo ito at ng inyong magiging kaapu-apuhan. Huwag kayong magsusunog dito ng kamanyang na iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin maging hayop, pagkain o inumin. Minsan, 1 taon gaganapin ni Aaron ang seremonya at paglilinis ng kasalanan. Ang 4 na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito ay sagrado at nakatalaga kay Yahweh. Ang buwis para sa templo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng senso ng mga Israelita, bawat isa hihingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang senso. Lahat ng mabilang sa senso ay magbabayad ng kalahating siklo ayon sa timbangan ng templo. Bilang handog sa akin, lahat ng 20 taon pataas ang isasama sa senso. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa tabernakulo. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay at sa pamamagitan nito maaalala ko ang mga Israelita. Ang palangganang hugasan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng tuldang tipanan. Pagkatapos, punuin mo ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Kailangang sila'y maghugas bago pumasok sa tuldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Ang langis na pampahid at ang kamanyang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 20 librang mira, sa 10 librang kanela,
at mabangong tambo at 20 librang karsiya. Pagkatapos, kumuha ka ng 5 litrong langis. Paghalo-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango at ito ang langis na gagamitin mo sa pagtatalaga. Pahiran mo nito ang tuldang tipanan at ang kabanang tipan. Ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan rito, ang ilawan at ang mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng kamanyang. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito. Ang palangganang hugasan at ang patungan nito, ganyan ang gagawin mo sa nagtatalaga ng mga kasangkapang nabanggit upang ito'y magiging sagrado rin ang lahat ng madaiti rito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubusan ng langis na ito upang lubos silang matalaga sa akin bilang mga saserdote. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y sagrado at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y sagrado at kailangang igalang. Ititiwalag ang sinumang gumaya rito at ang sinumang karaniwang tao na gumamit nito. Ang kamanyang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka ng magkakasindaming istakti, onise, galbano at kamanyang. Paghalo-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabango at gawin mong pansuob. Timplahan mo ito ng malinis at sagradong asin, dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kabanang tipan sa dakong itinangi. Itinangi ko para tagpuin kayo. Aariin ninyo itong sagrado. Huwag ninyong pagayahin o huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng kamanyang na pansariling gamit. Aariin ninyong ito'y bukod tangi kay Yahweh. Ititiwalag ang sinumang gumamit nito bilang pabango. Ang gagawa ng toldang tipanan. Chapter 31. Sinabi ni Yahweh kay Moises, hinirang ko na si Bezaleel na anak ni Uri at apo ni Hur na kabilang sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng Espiritu ng Diyos at ngayoy dalubhasa sa lahat ng sining na gawain. Mahusay siyang magdisenyo at kayang-kayang iukit ito maging sa ginto, pilak o tanso. Mahusay rin siyang maglilok at magtabas ng mamahaling bato, dalubhasa nga siya sa lahat ng sining na gawain. Pinili ko para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisamak na buhat naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng tabernakulo, ng kabanang tipan, ng luklukan ng awa at lahat ng kasangkapan sa templo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkain at ng lahat ng kagamitan nito, ang ilawang ginto at mga kagamitan nito, ng altar na sunugan ng kamanyang, ng altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ng palangganang hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuotan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang maghahalo ng langis na gamit sa pagtatalaga at ng kamanyang para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. Ang araw ng pamamahinga. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw na ipinahinga ko, sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong kaapu-apuhan na kayo'y aking hinirang para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga, sapagkat itinangi ko ito para sa inyo. Patayin ang sinumang hindi magpahalaga rito at itatapon ang sinumang gumawa sa araw na ito. Gawin ninyo sa loob ng 6 na araw lahat ng kailangan ninyong gawin. Ang 7 araw ay araw ng pamamahinga at para sa akin papatayin ang sinumang gumawa sa araw na yaon.
Ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi habang panahon. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel at mananatili habang panahon, sapagkat sa loob ng 6 na araw nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa 7th araw. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na siya mismo ang sumulat. Ayan mga kaibigan, salamat nga lang talaga sa Panginoon kasi may New Testament. Dahil kung walang New Testament ay hindi po tayo pasado sa mga patakaran na inilahad ng ating Diyos. Andito na po tayo sa Exodus chapter 32, ang guyang ginto. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyayari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin," sagot ni Aaron. Ganun nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw, ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." Kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kani-kanilang pinagsalo-saluhan. Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto naroon at nagpapakasama." Tinalikdan nila agad ang mga utos ko, gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-aalis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pamumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises kay Yahweh, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Lalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo." Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkaraan noon, si Moises ay bumaba na ng bundok, dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito naggalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos dinurog niya ito ng pinong-pino sa ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila, sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyayari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao mula nang sila'y pabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan. Nalimutan nilang sila'y nanganganib sa mga kaaway na nakapaligid, kaya't tumayo si Moises sa pintuan ng templo at sumigaw, "Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh," at lumapit sa kanya ang mga Levita. Sinabi niya sa kanila, "Ipinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel,
Kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita. Maging kapatid, kaibigan o sinuman, sinunod ng mga Levita ang utos ni Moises at may 3,000 tao ang napatay nila ng araw ring yaon. Sinabi ni Moises, ngayon itinalaga ninyo ang inyong sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita kay Yahweh, baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel, ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan at pinagkasakit niya ang mga tao sapagkat pinagawa nila ng guya si Aaron. Exodus chapter 33. Nagpatuloy sa paglalakbay ang Israel. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi at pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Periseo, Heveo at Hebusyo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila, baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas para malaman ko kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Horeb, hindi na sila nagsuot ng alahas. Ang tuldang tipanan. Nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sino mang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tulda at tumitingala siya hanggang sa siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng tuldang tipanan ang haliging ulap at mula rooy makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tulda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tulda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampong, ngunit naiiwan sa tulda si Josue, ang katulong niya. Nangako si Yahweh na sila ay papatnubayan. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito pupunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit di ninyo binanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo at iyon ay lubusan kong ipasasakop sa inyo, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito, pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Sige, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh.
Itinanong ni Moises, "Maari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Makikita mong lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sino mang aking kinalulugdan, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa isang siwang nito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha," sagot ni Yahweh. Exodus chapter 34. Ang pangalawang tapyas na bato. Sinabi ni Yahweh kay Moises na magpiyas ka ng dalawang batong tulad noong una, at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong sinira mo. Bukas, gumaya ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsama ng kahit sino, walang pupunta isa man sa bundok, at ni isang tupa o baka ay huwag mong hayaang manginain doon. Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama, at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi." Nanikluhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Inulit ang tipan. Sinabi ni Yahweh, "Makikipagtipan ako sa inyo sa harapan ng inyong bayan. Ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig at kahit kailan dahil dito. Makikita ng mga Israelita kung gaano ko kadakila. Sundin ninyo ang aking mga utos at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananeo, Heteo, Perisyo, Hibeo at mga Hibusyo. Huwag kayong makikipagkaisa sa mga darat na ninyo roon, sapagkat iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar. Durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Ang pangalan ko'y mapanibughuin. Huwag kayong makikipagkaisa sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-aasawa ng mga taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumamba sa mga ito. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang lebadura, tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw kayong huwag kakain ng tinapay na may lebadura sa buwan ng Abib, sapagkat yaon ang araw ng pagkaalis ninyo sa Ehipto. Akin lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay papalitan ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang liig. Papalitan din ninyo ng tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. 6 na araw kayong gagawa. Magpapahinga kayo sa ikapito. Kahit sa panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag-aani, ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga linggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng pag-aani ng mga bungang kahoy. Tuwing matatapos ang taon, makaitlo
1 taon ang mga lalaking Israelita ay haharap sa akin. Kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at nasakop na ninyo ng lubusan ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na yaong kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong samahan ng tinapay na may libadura ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Pasko. Dadalhin ninyo sa bahay ko ang pinakamabuti sa inyong mga ani bilang handog. Huwag kayong magluluto ng kordero sa gatas ng kanyang ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin na pakikipagtipan ko sa iyo at sa mga Israeli at sa Israel. Si Moises ay 40 araw, 40 gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Bumaba sa bundok si Moises mula sa bundok ng Sinai. Bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas ng batong nasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag nila sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanya ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai, pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap kay Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh at makikita na naman nila ang nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Purihin po ang Panginoon mga kaibigan. Dito po tayo magtatapos sa chapter 34 at maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat din po sa mga makikinig pa. Salamat po sa pagkakataon na ibabahagi ko po ang salita ng Diyos dito po sa aking bagong YouTube channel, ang Really Mix Content. Maraming salamat sa inyo lahat mga kaibigan. Nawa po sa bawat pagbabasa natin ng salita ng Diyos o bawat pakikinig, loobin nawa ng Diyos na talagang ito'y maunawaan natin. At kapag ito'y naunawaan natin, ito po ang ating magagamit sa buhay natin dahil isa sa pamuhay po natin ang salita ng Panginoon upang makita po nila yung bisa ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Maraming salamat sa ating Diyos sa inyong buhay, mga kaibigan. Salamat sa ating Panginoon dahil nabibigyan pa tayo ng pagkakataon na makapagbasa ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat ng mga anak ng Diyos. Mabuhay po tayong lahat na binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya at makabasa pa ng Kanyang salita. Muli mga kaibigan, salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.